Father, we honor you. Lord, we bless your name. We're thankful for many things that you have done in our midst, including in our lives. Salamat po Diyos. From the start, Lord God, until now, you are the one keeping us to continue in our spiritual journey. Salamat sa naghinapin mong grasya. So as we proceed now in our meditation of your word, as we study, pondering upon your word, help us to see for the taste, Lord God, the sweetness of your truth. Ikaw maghatag ka na mo, Ginoo, panalangin na ma-appreciate, masabtanan mo, madasig kami, malikod sa aming pagtuo. Salamat sa makausapan, sa naghinapin mong grasya na imibuo ka na mo karon. Kanya mo ko lang po sa ngalan ni Jesus. Amen. Karuntak na ang igsoon, balikan nato ang atong pagtuon, i-resume nato. So bago kumutabok sa four interpretation of Matthew chapter 24, yung last na segment sa screen nato dito, katong itanaw nato yung giun sa pag-interpret sa Book of Revelation, yung time, times, and half a time, equivalent to 300 and a half years, and gitagaan kung pila ka days. So dito ta magpadayon, isumpay nato, and natay mo na itong little review, gamay na review lang kay ang nabili sa ato ang gitunan sa Daniel chapter 9 kay I believe ang common reaction nato pag humana itong topic, lain-lain, na iuban mo inyong tingali possible nga. Sa unsa maagihan mo na naka-arrive at tungkol the interpretation, is that really days equivalent to years? Nakapaghintan sa Bible? Is that possible? Or might be we are just forcing the text, putting our own personal opinion, trying to cater to our own personal end sa atong gusto lang. O ano ba? We are just ICGC or we really interpreting the Bible, exegeting the text at yung ipasabot ka na. So, naay mga clue nato sa Bible na muhatag na gamay pagdasig sa ato para na natin idea na ay inani ko sa iyang bilig sa Ginoong. So, ang Daniel chapter 9 is a symbolic period. We should not take it yung weeks as literally days, but we have to understand that from the framework of a natong symbolic period. No? From that pattern na gusto sa Ginoo nga i-communicate sa ilaha. Okay, na ang 70 weeks is equivalent to 490 years. So, atong tanawon bagay ka na karon. Ato ta dito, so gitagaan na nato kamuglo kung asa ta musumpay. No? Tadihan, no? Kadiyot. Ako tanawon diri sa akong screen para naka-synchronize ta. Okay. Dali lang po. Okay. Now, karon dinhita sa okay, pakilan lang po ma'am, next screen. Sige pa. Okay, sige pa. Sige pa. O, dili ka. So, kung tanaw na to ang reinforcement o yung paghatag, no? Enhance ka na sa Book of Revelation. Kung atong tanaw ka na, iabihan ni John, ang maong itawag na itong drama sa Revelation. Echoing this division of time, siya'y equivalent, no? From 1,260 days, equivalent to 42 months, o mauna siya po, kung ibutan na to sa year, that would be 3.5 years. So, giing-ana pagtanaw ni John ang maong Revelation na gihatag. Now, karon tanaw na to as a review, next screen. Ato sa tanawon ka na, diya na kita. Atong i-review ka na siya sa maong pagsabot, no? Nga, ini siya, yung nga dinhi, ang kapituan sa Cebuano translation,
Ang kapituan kasimana sa Daniel 9:24 to 27, dili lang ingon nga orasan nga nagihap sa sulod sa mga adlaw. So dili na siya i-interpret nato nga literal days. Kini usa ka dakong prophetikong kalendaryo. This is a prophetic calendar. Mga simana nga nag-unat ngadto sa mga tuig, naglatid sa hapit 5 kagatos ka tuig. So mao ka nato makita, no? The 70 weeks in Daniel 9:24 to 27 aren't a stopwatch ticking down literal days. They are simply a grand prophetic calendar, weeks that stretch into years, unfolding across nearly 5 centuries. O gapo atong tan-aw kini dili kini inubos o damgo-damgo nga pagbasa. Naunaan kanimo ba nga mao tingaligod ni? Kini mutumaw, makita nato kini sa natural na paagi sa pagsulti sa kasulatan kung ang Biblia musulti bahin sa panahon sa propesiya. Kasagaran kini naggamit og mga simbolo pinahimutang adunay kulangway ug puno sa kahulugan. Ang kapituan kasimana gilaraw nga basahon ingon nga usa ka halapad nga panahon sa plano sa Dios. Dili lang usa ka ihap sa kalendaryo. So ang atong i-inculcate o itanong nato sa atong mga hunahuna nga pag nag-hisgo na tag Daniel chapter 9, okay, 24 to 27, kini usa ka simbolo nga panahon. Dili nato kini i-take na literal days o weeks nga hisgutan. Kung dili ang weeks dinhi days, makita nato, is equivalent to years. Kung sa may atong mga clue, para tagaan siya o bitawag natong dugang nga pagpasabot and to validate that claim that this is really consistent with the teaching of Scriptures na dili lang siya murag na hunahunaan. A simple hypothesis or theory. Kung dili usa kini, ka mga bitawag natong mga ebidensya na makita nato based on the Scriptures, based on the internal evidence, clearly or explicitly stated. Ipakita yun na klaro kayo sa pulong sa Ginoo. Another reference that we can find, atong makita, diha tan-awa kini, next screen. Makita ninyo sa inyo? Dili. Okay. A day for a year. Tanong equivalent ha? Usang adlaw, equivalent sa? Sa katuig. In prophecy. Sa reference nato din yung example. Book of Numbers. Chapter 14, verse 34. 40 days each day for a year. Dinidisiplina sa Ginoo eh. Israel's 40 days of spying corresponded to 40 years of wandering. What's the history ani? Ano na tong layer of situation or context nga nung disiplina sila sa Ginoo? Naalala niyo kini na time? Kani 40 days nag-spy sila, kinsa nang leader din eh. Kinsa? Survey ninyo. Asa na sila ani? Ha? Numbers. Oh. Nung nag-spy sila for 40 days, nag-discuss o survey. Naalala niyo, kinsay, si Moses, kinsay si Moses? Ha? Kinsay disciple ni Moses? Si Joshua. Remember? The conquest. Remember, di ba? Si Joshua. Tanaw na ito kini nga perspective, no? Another reference sa itong tanaw niya. Tanawa ang text, padayon ko ma'am, ipakiranda ng screen. Atong basahon, kita na po siya sa tulong na translation. First, yung message, yung pinaka-simplify niya, elaborate niya. Sunod, ang NIV, ito yung bitawag natin the dynamic equivalence.
kini nga translation mo bridge between the literal translation ug ang modern literal English and modern English yung NIV. Nya gitanaw na po siya sa Cebuano na maayong balita, bagong may balita. Tanawa sa Cebuano nga maayong balita, no, sa ubos. Ingon dinhi. Sumala sa gidugayon sa inyong pamispiya dito ani adtong yutaa nga 40 ka adlaw, 40 usab ka tuig nga mag-antos kamo sa inyong kasalanan. Sa ato pa, usa ka tuig alang sa matag adlaw. So one day equivalent to 1 year. O sa ingon, masayra ninyo unsay kahulugan kung ako batok kaninyo o ako nasuko o ingon na nang kontra kaninyo. Sa MSG or Message Translation, ingon diya, you scouted out the land for 40 days, your punishment, so the same form of what? Discipline. Your punishment will be a year for each day. A 40-year sentence to serve for your sins, a long schooling in my displeasure. So this is a form of discipline. Usa kini ka disiplina. So natay clue nga, usa Ginoo inalang diling sa ilaha ba? Ang counting. So nani sa mighty Daniel usab, no? Atong tan-awon padayon. Okay. Another clue, tanaw nato sa Ezekiel 4 verse 6. Okay? Ayan. Huwag na, hindi mo makita. Hindi na lang sa akong screen. Ingon diha, I have appointed you each day for a year. Mao gyapon gisuportaran. So dili lang sa gikot kini ni Ezekiel, no? Asa taon na nagbasa ganina? Sa Numbers. Nagikot ni Ezekiel. Okay, the same line of thought. I have appointed you each day for a year. The prophet Ezekiel symbolically bears Israel's sin using days that equal years. Reinforces the same interpretative principle. So, kini nga passage are the strongest biblical basis for interpreting symbolic time period that we can find in Daniel's terms of weeks as years. Now, atong tan-awon din mga igsoon sa Ezekiel 4 verse 6. Akong basahon. Sa pagkahuman niini, takilid sa tuo, o pahamtangan ko ikaw sa silot alang sa nasod sa Huda. Asa nga lugar ni address niya? Asa nga nasod? Sa Huda. Gusto mo ni Juda? Asa ni nga part sa Israel? South. So, ang Israel, murag Pilipinas. Naa siya north, murag Luzon. Naa siya middle part, Visayas. Kung sa Pilipinas pa, ang middle part ng Israel is Samaria. Then the southern part, sa ato Mindanao, ang southern part is Judah. Okay, so mura sa Pilipinas. So, makita nato din i-address sa very specific, nag-mention siya Judah. Silutan ko ikaw, sulod sa 40 ka adlaw. O tanawang supay. Usa ka adlaw alang sa matag tuig nga silutan ko ikaw. Again, the same line of thought that 1 day is equivalent to 1 year. Dito sa next screen. Weeks already used as units of years in scriptures. Leviticus 25 verse 8. Mao gihapon nga line of thought. Mo-jump na lang ko mga igsoon. You shall count 7 Sabbaths of years, 7 times 7s. Here, a week, a group of 7 is explicitly or clearly applied to years. 7 times 7 equals 7 times 7 years equivalent to equals to 49 years. This shows that in Jewish thought, a week doesn't have too many days. Sa una-una sa mga Hudyo, ang simana, dili mo siya i-take literally na adlaw, kung dili katuigan. It means a cycle of 7 years. Okay. Sa Leviticus 25:28, this is crucial or important because Daniel, being Jewish, would naturally understand weeks from the Hebrew shabuim as sets of 7
not strictly 7 days. So si Daniel, dili na siya foreign or umingon na itong alien nga wala na siya nakasabot sa mga ing-aning dealing sa Ginoo. Klaro kay Daniel nga Ginoo na yung mga ing-aning pattern sa iyang dealing sa Israel. In context, next screen. Daniel's context, thinking in years, not days. Okay. Daniel understood the number of years, 70 years, in the desolation of Jerusalem. Daniel is already focused on a period of what? Years. 70 years of exile. Pangutan-unta mo. Nung na-exile sila for 70 years, and also Jeremiah mentioned that, sino yung existing empire ani when they were into exile for 70 years? Kinsa ang empire? Babylonian Empire, Persian Empire, Assyrian Empire, Grecian Empire, Roman Empire. Ano man? 70 years. 70 years they were into exiles. Babylon. Naalala niyo kung ginagamit na itong language of Jesus? Sa salvation dito, in Jeremiah chapter 29 verse 11, sometimes we're quoting that out of context. Actually, layers of situation. I know the plans I have for you. Nasahin ko sa akong plano para kaninyo. Anong ginamdas mo? As a way of comforting them, encouraging them, idasig sila nga. Kasi 70 years sila na sa exile. Under mo pa rin saan. O kung yan, nabot na sa time, nagipagkapoy na sila. Bago nyo basahan ng Jeremiah chapter 29, verse 11, mo atras ka sa mga preceding verses. Ang siya context dito. Ingon ang Ginoo, bisan na ako sa foreign land, wala ko sa inyong nation. Continue to live your life. Okay? Normal. Alam na nag-COVID that? Atong feeling murag dili normal. Unprecedented time. Kunya yung pamating na disturbo yung routine sa mga obstruction ng virus. Na despite of what happened na sila na-suffer dito sa Babylon, ang yun ang Ginoo, live your life as what? Normal. Continue with your regularities of routine and bless the government. Pray for the government. Even that government is pagan so that there will be peace and prosperity, and as well you will enjoy the privilege. Kamu po mismo survive. O di lang mo survive, mo try mo, mo succeed mo, mapanagpuso. 70 years. Ang tunaadan sila sa time ni Kitsa. Si David. Tinuod na sa Ginoo. After 70 years, na-release ko sila. Kasi gigamit sa Ginoo para sila magkaroon ng liberation. Ha? Magkaroon sila ng kadawasan. The Persian ruler. Kinsa man ang Persian ruler? Si Artaxerxes. Ito yung context ng Jeremiah 29:11. Kaya if you will quote that directly to salvation, out of context. Because what God is trying to say to His people, ako lang nasayo sa plan. I will not change or falter. I will be faithful with the covenant. 70 years you will suffer. But after 70 years, I will release you. Because this is what I did. Or what I will do. My plan for you, para sa inyong kaayuman, hindi sa inyong kalagayan. It's always for your welfare, not for your calamity, not for your destruction. And I will give you hope, paglaon, and future. Kaugmaon. Tatlo yun. Welfare, hope, and future. But that is very specific, clear to Israel. Now, kami sa ma-apply na ito na sa ato. Pag mukuha na ka o general principle, kung gusto mo i-emphasize dito, magiging tayo sa emagibuyan ng mga sahay. Kung katawan sa ginunti niya pasagdan ng Israel, ang ginuusap yung pagkamatilitaan, padayon ng kumtan ang mga Kristiyano. Amen! Dito ka palang gagawa ng application to become more relevant.
But you have to give justice to the text. 70 years. Ano man, ikaw mag-exile sa game for 70 years? Di ba? Hello? Oh, ilog ta karon ba? Nagka na kayo gitudlo dito, no? Oh, at saka kayo gitudlo nyo sa evangelism, no? Pero di na ito galikaya na. Kaya kita usahay man, Lord. Di mo sa ato ng Bible, good. Pagsugod. Nga ito na usahay interpret sa atong time. Now, without any, yung natong basi ma-divert ka sa atong hisgot time, tanawin mo din Angel Gabriel answered 70 weeks, expand this lifeline not only days but into a larger prophetic period. It would be inconsistent for the answer to suddenly shift to literal days when the question concerns years. In other words, kung atong sabton kini, nakafocus din kini sa kitang symbolic period na ipakita din nga kinidili siya days kundi years. Makita na ito. Logical consistency of the prophecy. Tanawa, next screen. Now, 70 weeks equals to 490 days. Okay, kung sa may mga dapat kauban nato mag-i-include sa mga 490 days. O, may ko natong years. Tanawa ha? Rebuilding Jerusalem. Remember Nehemiah? The coming of the Messiah, the first advent, the first coming. The cutting of the Messiah, the crucifixion. Destruction of the city and sanctuary. These events clearly span centuries, not a little over a year. So, kung i-take nato symbolically, 70 weeks equals to, at times 7 days, equals to 490 days literally, but that is symbolically equivalent to 490 years. And this matches historical timelines for far more realistically. Tanaw ang summary of biblical support. Mauna siya kung makita. Days equal to years. Principle. Numbers, Ezekiel. Weeks apply to years. Leviticus 5 verse 8. Context of years in Daniel 9 verse 2. Summary formula mean. We can continue to affirm and support references, okay, to provide, okay, that this prophecy of Daniel na siya gitawag nato connection yun sa gitawag ni ining minimin sa Ginoo nga years. Now, although we will not be dogmatic, pero ito yung dominant pattern. Okay? For example, bottom line, the Bible doesn't clearly say Daniel 9, these are years. You cannot find that specific years explicitly stated o clearly stated. Nangimutan yung years. Hindi mo makita ka na. But it builds a consistent interpretative pattern or framework. Prophetic time can use symbolic day equal year. Weeks can refer to groups of years. The context and scope o yung extent demands a long-term timeline. So that is why many scholars interpret the 70 weeks as 490 years, not 490 days. Labi na yung mga modern scholars. And one of the leading seminaries is the Dallas Theological Seminary. Ug mao ka na, no? Daghan pang mga butang. Now, karon, okay na ta. Okay na mo? Di pa ginapon mo yung siguro. Balik-balikan Balik-balikan na to. Naato ta sa upat ka interpretation ng Matthew chapter 24 to 25. Ano na yung upat ka view, utsuri, o kunya, mauna, na makasabot na ta, we will not be dogmatic. Kasi magpasabot ng dogmatic. Naimog yung spouse, kung gusto mo imong panlantaw, maog yun ni. Mag-away ka mo, yung dili, no? Laban na nato itong panlantaw at itong respetuho ng lain-laing kampo. Okay? Sabto na to. Alam mo sa Christian community o sa Reform o
what kind of Protestant or Reformed and evangelical community, kita tanan, ay lain-lain na itawag na itong pandantaw. Pero very minor lang doon na siya. So atong tanaawon karon for the sake of argument, tanaw na ito, asa ba ni diri medyo tanaw ni mo duol gyud sa Biblia. Consistent gyud siya pasabot ma-explicar gyud imong tangkong. So si Shaper, usa ni siya ka ano po siya kanang usa po ni siya ka scholar, si English usa po siya ka scholars, unya si Scofield o si Pentecost. Pero lain-lain sila view. Okay. Atong tanawon karon, ang panlantaw kini naka-focus ni siya sa Matthew 24 and 25. The Olivet Discourse. Mao ni ang pagtudlo ni Kristo nung nasa naa sa Mount of Olive. A chronological anchor. Kita na to. So si Shaper, ang iyang panlantaw mo ni ang Matthew 24, 4 to 8, ang mga events, kuno din mga panghitabo din kini siya, ga-address ni siya dito sa panahon sa simbahan, sa church. Sabot pasabot, ang verses 4 to 8, may tugod na sa ato. So ang language ni tribulation. The church this is applied to the church. Events of the present church age. Gusto niyo basahon na ito ang verses 4 to 8 sa Cebuano? O sige ko rin. Atong basahon ka diyo. Okay. Atong tanawon din Matthew 24. Very exciting ba nga passage. Mauna, di ba, especially sa dugay ng panahon, natanong sa mga Kristohanon, mga simbahan, na mag-andam yun tayo abot ang paglutos kung sa Antikristo. Kita tanan, good, muagi. Nga ang mga klase sa train of thought. O na, kita tanan, dugay na siya na unang-una. Tanaw ang verse 4, verses 4 to 8. Yun din Kung basahon mga igsoon, yun din Matthew chapter 24, 4 to 8. Si Jesus mitubag. Pagpantay kamo, o ayaw kamo, alimbong, di bisan kinsa. Now, ang punto, nagsuot siya sa word, si Jesus mitubag. Kung sabi niya kitubag ni Jesus, Tagalog iniya, na kining verses 4 to 8 and following, tubag lang ni Jesus. So na ay mga naunang punto na mao'y nihatag o sa man, konteksto. So let's itawag na to, read the preceding, yung mga naunang versikulo, para na siyang layer of situation. Verses, atong basahon ng 3. Diba? Pero gusto man ninyong basahon nyo na ito hanggang sa verse 1. Di ba? Itong konteksto. Sa pagbiya na ni Jesus sa templo, giduol siya sa iyang mga tinunan o giingnan, Ginoo, tan-awa na gud ang kinatibukan sa templo. Unya miingon siya, maayo nga makamatikod kamo niining tanan. Sultihan ko kamo, walay bisan usa kabato dinhi nga magpabilin na nahimutangan ni ini tumpagod ganyan ang tanan. So notice, mo to siya layer of situation. Unya, namutana dayon sila. Kay una, ina mag-iingon na lang. Wapo, gara, ang kaayo, the building, the edifice, the entire, especially the temple, wow! Yun ang ginawa, di na magdugay, tumpagod na tanan. Di na curious sila. Dito ba karon sila sa verse 3. Kung sa itima nila, samtang naglingkod si Jesus dito sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinunan misikrito sa pagduol kaniya o nangutana, sulti kami kanus-a matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo
nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot o sa katapusan sa kalibutan. Tulo ang pangutana. Okay? Ang unang pangutana, katong imong giingon Ginoo, karon sa atong mahitabo katong bago ni tanan. Unya, unsay mga timailhan sa imong pag-abot, pagbalik nimo. Sa diyang ikaw mo kaya na samahan, kwanto na kasamahan, unya, unsay timailhan ni bawa na mo, kung balik na ka. Ikatulo, og ang katapusan sa panahon. Dito dahil ni Jesus kini, gipalapad ang iyang tubag pagsugod na sa verses 4 and following. Now, according to Schaeffer, para sa iya, kini na events na gisgutan din ang panghitabo, yung content ani, udod ani verses 4 to 8, is panahon ni sa church age. No, ang iyang understanding niya sa ato ni applicable. Okay? Kanya, ang 9 to 26, dito pa magsugod ang tribulation period. So, lahi yung concept. Sugod pasabot kining dapat yung 4 to 8 na hitabo na sa ato. Kanya, ang 9 to 26, dito pa ang tribulation period. Atong basahon ng 4 to 8, atong basahon. Ingon din si Jesus nito ba, pagbantay kamo ug ayaw kamo panglimbong ni bisan kinsa. Kaya ang akong ngalan kaysa akong ngalan daghang tao ang anhi nga mag-ingon ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. So naayon sa man false Christ wabot false teachers ingon na ako Mesiyas ug daghan ang mailan. Verse 6, makabati kamo mga gubat sa duol ninyo o mga balita mahitungod sa mga buhat sa halayo halayo apan ayaw kamo kabalata. Kining mga butanga, gitinahanglan mahitabo apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. So mga timailhan lang din. Ang sunod, verse 7. Maggubat ang mga nasod o mag-away ang mga ginharian. May mga kagutom o mga linog sa kanang dapit. Kining tanan, sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Okay. Ang karon, ano sa nasobo ng church? Acts chapter 2. Okay. First century. Okay. Sa Acts chapter 2, that is AD 30. Okay. Ilang ka years bago mahuman ang first century, di ka sa AD 30. Ilan ba puno? 70 years. Unsay nahitabo ng mga signs dito kung atong tagaan. Let's listen to this. Atong sulayan og tan-aw ba? Oo. Ang realidad. Try to justify kung kining 4 hangtod sa 8 ang gisgutan diri church. Kailan man siya kung sa mga timailhan. According to Schaeffer, sa iya sa church ni. Imo tanawon din sa time ni Christ, nanabay niabot ng mga antikristo. Daghan mga false teachers, mga heresy. You study church history after the first century. Ikan sa mga apostles, the next in line, mga church leaders, ano tawag sa kanila? Apostolic fathers. Unsay giagian anak nila sa second, gitawag itong 200 years. Gikan dito. Antong mo abot sa second century na. Paingon ito sa 4th century, sa medieval. Tunga-tunga. No? Unsay giagian nila? Nabay mga gubar, nabay mga nabay mga unsaman. Mga linog, bisan asa, kining sign, sa naon mo na, gikan dito, hangtod karon, ikapila na ka na century. 21st century. Equivalent to how many years? 2026 years na ta, since then. Oo. Now, karon, kung sa mga gubat ka diyan na to, sa kalibutan, karon ng World War I.
Then, paghuman sa First World War, na ay No. tuwo. Oo. Kunya, naman siya na ta. Paghuman. Grabe na, nagkagrabe na. Wala. Namalit na magbalay ka kung sakyanan. Naintindihan niyo? Dapat may principal worse. Oo. Alam mo, yung word na worldview, study dito ka worldview, yung inyong panlantaw ba? Yung saan mo pagbasa ang kalibutan, using your own panlantaw. Na pagtanang, asan mo ibase yung panlantaw? Sa Biblia o sa dagan sa panahon? Yan. Now, ang usa ka panlantaw o worldview, pagbasa mo sa kalibutan, dili gani mo connect sa inyong realidad. Dili na siya. Sakto. Kaya usa ka panlantaw dapat, okay? Reasonable siya. May explaining mo. Ma-justify mo. Ikaduha, na connection sa inyong practice. Okay? Na application. Ako na lang isa para sa adlaw-adlaw noong realidad. Kaya nga, if your doctrine or understanding of particular teaching cannot justify your present experience, there's no connection, and that doctrine is wrong. Okay? Sayok na panlantaw. So, kung sayok yung panlantaw, sayok po din yung practice. Kaya kaya mga dungog, sound doctrine, right doctrine, is what? Right living, sound living, saktong kinabuhi. So, kung sa kapanlantaw dapat, reasonable siya ma-explain mo. Ito na, mga argument at least na philosophical argument. Nato ka karoon sa Biblia. Ano ba ang tutulog ng Biblia? Dapat, ang tutulog ng Biblia, na-asya connection sa inyo. Kung worse ang panahon, sa time pa lang ni Jesus, there will be terrible times, makuyaw ng panahon sa katapos ng mga ano. Pagsulti ni Jesus sa 2 Timothy 3 and following, verses 1 to 5, nagsugod ng katapusan ng mga ano. Nga, kung sa'yo makuyaw dito, ang batasan ng mga tao, magkasamot ang dili pagka-Diyos. Mag-improve ang technology, mag-improve ang kalimutan, pero ang denial of God, denial of Christ, denial of faith, magkagrabe. Naalay forma sa pagka-Diyos nun, pero may gawang sinubo. Kaya nga, sukwahin siya sa perspective ng dominant theology, na the world will be becoming better and better and better until the time na mo-dominate ang Christianity sa kalibutan, and Christ will return. Hindi mo makita sa scripture yun. Iba ng Biblia, the world will becoming worse and worse and worse. So yung mga tao doon, wala na sila. Bumalik ang word Jesus chapter 6. Mga tao magiging lawless, mga anti-nomos. Anti-law. Kaya dito gikuha yung word na antinomian. Anti-nomos. Nomos means law. Sa Griego pa rin yung magkagabi. And so kung atong tanawang gini, ang giskutan din maglisod ang panahon linog. Dami mga linog, amen? Atras ta sa time ng Genesis. Ipunin mo tanang gubat sa time pa ni. Gikan sa Genesis after the curse, tanang gubat, tanang linog, tanang tragedy gigiagyan sa kalibutan. Pero kato nahitabo na to kay kalibutan pa doon sa kalaglagan. Normal na siya mahitabo. Now, din si Jesus, buta natin sa konteksto, nagamit siya o mga inani na punto para lang ibutang sa itawag himuon niyang mga timailhan or sign sa iyahang pagbalik o sa katapusang mga adlaw. So, atong tanawon siya, kini mga panghitabo, dili lang normal. Kaya ang context ng Matthew chapter 24, although nga na yung mga inani ng mga cases sa kalibutan, pero ibutang na ito sa kahimtang o konteksto na gamiton sa Ginoo kini ng mga timailhan para sa iyang pagbalik tapos sa mga adlaw. Now, conclusion sa atong realidad. Pero mo kinigiman niya church age.
I cannot find scriptures consistent, I think, pero sige lang, for the sake of argument. Parang yung scholar na si Schaeffer. At ito kay English. Kay English view naman, ingon siya, sa tribulation na ang 4 to 14. Okay? First half of tribulation. Naipunto siya, wala. Naipunto si English, iyang view. Kaya lang, giputol niya ang first tribulation, ang first half, yung first 3.5 years, gikan sa verse 4, iyang giputol hangtod sa verse 14. Okay, sabi nasa verse 14. Inyong tanawon. Verse 14, ingon diha. Asa na ta? 9 to 14. 14. Okay, mo-jump ko sa 14 ha. O kining maayong balita mahitungod sa paghahalig sa Dios, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. So karon paano ni moabot? Paano understanding niya sa pag-abot sa katapusan? Okay. Na gisulod naman niya until 14. Okay? Ang Matthew 24, 15 to 26, para kay English, ayang paglantaw, kini nga maong matutudlo. Ang second half, ay kaduhang katunga sa 7 years na tribulation. So last 3.5 years, magsugod siya sa 15. Atong tanawon, verse 15. Unya, makita ninyo ang makalilisan na talan-awon nga giingon ni Propeta Daniel. Di ano? O sa mga giingon ni Propeta Daniel dinhi, nag-quote na karon si Jesus, gi-quote niya si Daniel. And to affirm and confirm, validate that Daniel's prophecy is consistent with the future event. Si Jesus mismo ni ko. Tanawon ang giingon diri sa verse 15. Tanawon ang giingon ni Propeta Daniel na may magtindog sa dapit sa balaan alang sa magbabasa sabta ang kahulugan niini. So, mutindog siya sa dapit nga balaan. So, na-point si English, no? Na-point ko na. Ang Antichrist, mutindog siya sa dapit nga balaan. Ano ba itong dapit nga balaan? Isgutan na to. Sa templo. Okay? Dito yung unang pagbira niya sa 15, yung iyang gibirangan to sa 26, the second half of tribulation. So, nasa yung point niya po, diha. Ano yung count niya sa English? Now, atong tanawon kay Pentecost. Bago kay Pentecost kay Scofield. Si Scofield, again, Dallas scholar po na siya. Para sa kanya, ang 4 to 14, dubli ang application. Partly kini applicable sa simbahan, mga Kristiyano, partly applicable po kini sa tribulation. So, nagsagol siya. So, yan i-combine na. Oo. Unya, naputol na siya dito. Putol na lang siya dito sa 14. Buwan na niya i-cover ang 15. Kay Pentecost, ang verses 4 to 8 is the first half of tribulation. Unya, ang 9 to 26 is the second half. Atong tanawon, ano yung verse 8? Atong tanawon. Atras ta sa verse 8. Napo mo isoan? Similarities ba sila ng English? May similarities sila. Similarity sila. Tanawon verse 8. Kining tanan, sinugdanan pa lang sa kasakit. Okay? Pero nagsugod siya sa verse 4. Ni-end siya sa verse 8. Kining tanan, in summary, ikan sa verses 4 to 8, nagisgutan, sinugdanan pa lang sa kasakit. So, kay Pentecost, Dr. Dwight Pentecost, iyang gikat kini ang first half, okay? First half ng tribulation. Ang unang bahin sa kasakitan ng isgutan niya dinhi, 4 to 8. Pag abot mo sa 9, sabi niya,
kamo sa mga tao. So magsugod na ang Katong 66. persecution. Okay. Tanga na ito. Konteksto. Kasi istorya ni Jesus din eh. Mga tinunan niya. So kaisgot din eh, yung konteksto ng mga Hudyo. Okay? Tanawa din eh. Gisgutan niya. Unya, ingon diha, kasalig, ingon diha, verse, asa na to? Verse 9. Unya, dakpon kamo sa mga tao aron sa titon o unya patyon. Kasilagan kamo sa tanang katawan tungod kanako. Ano ang teksto? Sige, istorya ni. Ito may tampo sa future ng Jew. Ug daghan unya ni adtong panahon na ang mubiya sa ilang pagtuo magbudlay o magbudhi ay o minumtanay sila. Unya daghang mini nga mga propeta ang manungha og daghang mga limbungan nila. Palimbungan nila. Ug tungod sa pagdagsang sa kadautan, mabugnaw ang gugma sa tanang tao. Verse 13. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. O tanawa. Kinsay gisgutan din eh. Nakaroon. Usay kini na portion gina-apply ni sa asa? Sa church. Amen? O, kung di ka magpadayon, di ka luwas. Ano yung punto? O, nakaroon ko, imong panlantaw karon matangtang kaluwasan. Hindi, yung ka maluwas. O, taas ang kamot. Nga nagtuo ka matangtang imong kaluwasan. Walang internal security. Taas. O, sige putang si Isaya. Asa si Isaya na propeta? Kinsa may ang mga propeta sa Old Testament ipadala sila duha raman to na ang kingdom na divide, no? The northern and the southern kingdom. So may mga propeta ipadala din no address sa northern kingdom na ako sa southern kingdom. But na yung teksto intended para sa Israel. Oo. Now karon kinsa last prophet ng mga Jew sa Old Testament? Kinsa? The last prophet na siyang forerunner ni Jesus. Kinsa? John the Baptizer. Pag-abot ni John the Baptizer, kinsa yung focus niya giwalihan? Mga Hudyo. You have to understand that. Kaya nga ang language niya, repent and be baptized. Naka-address sa James community. Preparing the way to the Lord. In the same office in the future, ay mo abot ko. Prepare the way for the Lord. Ina-address yung mga Jew din eh. Now, karon balik na sa istorya. Okay, may tabo din eh, na kinigi-address din eh, ang tribulation ng mga saints. Ang sino pasabot aning nahuntay? Asa na ta? Verse? Ha? Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. O kining maayong balita may tungod sa paghari. You have to take note. Kung saan na gospel mislutan niya? The gospel of the kingdom. Nadawat ba ninyo yung topic na to exposition about the gospel? Isa nakasabot ato. The gospel of Christ, the gospel of grace, the gospel of the kingdom, the eternal gospel is the same gospel of God. Kanatanan. Lain-lain ang iyang dagway o ang emphasis niya. The same context, si Jesus iwali ang dalan sa kaluwasan. Nang karon, mauna, nasa tribulation period, padayon ang pagsamyo sa may balita. Kaya mayroon kang 144,000 Jews o daghan ng mga converts sa aning time. Dili lang ka na. Ang mga maluwas dito, mula hutay din sila. Ang question, apply na ito general principle. Kung hindi ko ugamayan, kasi importante hindi na portion mag-good.
Ang sa language ng Ginoo na naluwas. Ang paglahutay sa usa ka Kristohan, dili tungod sa iyang kaugalingon. Tingali pag matubag na kas Ginoo, niya pangutan ko kas Ginoo. Ini assumption lang na. Buingon din tayo, anong pasudlon magtikas langit doy? Tingali mo tubag ka. Kay nilahutay ako, Lord. I endure the faith. I run the race, Lord. Okay? When pasudlon ti ka, tungod kay nanikam ko sa buhay. Pero pag muli ka sa unahan, sa likod, you look back, before the foundations of the world, you have been chosen to be as King. The only reason din ka, ang hinundan din mo manilahutay ko, because in the first place, imo kong representan. So the language of the perseverance of the saints, the endurance of the saints, to continue on in the faith is simply a byproduct or result of divine preservation. Pag atubang mo sa ginuwayon ka, kinuuhayin nung dami graduate ko. Tungod ka ikaw, ginuuna sa tanan ng amping na ako. Nakaroon ako ni Barog sa ituman. It was because of you who preserved me in the first place. And enabled me, empowered me, gitagaan ko ninyo katapos, na mula hutay hangtod sa katapos. And finally, all the glory and praises to yours. Para kami mahimay. Alam mo, pag naintindihan niyo yung grasya ng Diyos, nakainom ka na. Wala. Ito yung language ng Philippians 2 verse 12 and 13, verses 12 and 13. Wala na sa notes ha. Gaminister ko sa inyo ba? Ang language ng Philippians 2, binigyan, paningkamuti ang imong kaluwasan. Alam mo, sa Bisaya, mabuo ka rin. Ang in-English sana, work out your salvation with fear and trembling. Kauban ang kahadlok, ang trembling. Literally, saan trembling? Sino pasabot ng work out? Alam mo sa English grammar, hindi niya ginamit yung word na work for your salvation, but rather work it out. Hindi pasabot na ang kaluwasan, pag may work it out, naluwas na ka, ipakita mo, naluwas ka. You behave in such a way that you are saved. Kung tinuod ka naluwas, ipakita sa mga tao na ikaw ay recipient or vessel of God's grace and salvation. Ipakita. Work it out. Make it visible and tangible. Makita sa mga tao na naluwas ka. Pinaki sa bagong kinukunin. Pero wala siya naman sa istorya dito. Yun ang human part, human responsibility. Pero tanang verse 13. Kay siya, diha sa inyong paningkamot, ang naghatag ka mo katakos na mangandoy sa pagsunod sa Diyos. O katakos na mahimo ang pagsunod sa Diyos. So it was He who gave you the enabling or power, okay, to will, to desire, okay, and to act in obedience. Yun ang punto dito. According to His good purpose. Bottom line, ang iyong kaluwasan from beginning to end, trabaho ng Diyos. Kaya nga, gusto kong i-interpret yung language ang kinsa may mula hutay, maluwas. Ang point dito, indication yung inhanan nun na siya Kristohanon. Kaya wala'y Kristohanon na dili mo, lahutay, di kay ka lahutay, fit ka. Ang imong kasinatian, superficial lang, takaw lang, nasa ibabaw. Ang tinuod na kasinatian, ay gawin, matingan na ka. Bisan mo siyang ganyan, pila nakatuwid ng pabiling niya mo siyang Christian. Amen? Ang tubag niya,
trabaho ng Diyos yun. Amen. Pero mabalik galit ka sa kalibutan. Kanya naman, ano ka, timuha para sa Diyos, i-question mo ng iyong kaluwasan. Because somebody who experienced the touch of God, being justified and forgiven, napasayo na nagibalaan na sa Ginoon, pinawalang sala kung sa Tagalog pa, will continue to show forth or manifest a sanctification process. Magpakita o kinabuhi na naglakaw sa pagkabalaan. Kaya nga ito yung emphasis na ko kanuna eh. And many years back, patanong pa ko, nung una kong sumalanta din sa Cagayan, din sa Tagbilaran. Na ito'y nag-debate doon ka pastor, makaraan to. Isa Baptist, isa Pentecostal. Kaya may mga gathering ng mga pastors at that time. I was very young. I think 23 years old. O nag-debate sila. Wala pa man nagsugod yung meeting ng mga pastors. At dito mag-iil sa among venue ba? Sa itong lugar, tupad sa PMA, at sa PMI. Oo. Naglingkod sila. Hindi na kayo mismo mga ngalan. And then, para na sila yung audience, ilang giskamp kalit. Paminawar ko. Sabi niya, muna akong barog sa kalwasak. Sila naman yung kamot ko ka. Nagusa naman grace. So, diba, sila yung minaw ko. Ngayon, yung pangayo karon ng akong reaction. Sabi ko, patay na. Nagusto nga karon ani. Pag dili ko buwan sa usa, live reaction ng pikas. Ito karon ng balance na tubag. Sabi ko sa kanila. If the person is genuinely justified, truly justified, napasay mo in the first place, he will continue to demonstrate change, sanctification. If you are justified in the first place, then it must be proven by sanctification. Without change, without sanctification, walay pagkinabuhi nga banaan, then in the first place, your justification is questionable. So, tinawag ko sila. Ipiyakin ako sila dito. Patay ko siguro. Pero, they were good people. Mga maayod sila, mga alagad ko sa Ginoo. It's so happy na lain-lain ang padlantaw. So, yun ang yun. Yes po. Tunay na, pagsasabi na ko na, why believers can backslide? Ayun, backslide. Backslide. Nabay believers na Backslide. Kanang kaya na magiging nga backslider, na siya. backslider na siya. Kung hindi ko ayaw sa lugar. Lagi. Pero kung totoo, mas siguro yung backslide sa totoo. Kanang nga term ba? Napay word na backslide sa New Testament. Pero mga giglo yun. Importante yung pangutanan na dudong. Importante yung question niya. Yes. So dito, based on sa mutana kay sa akong sa Bible, ang may totoo backslide. Oo. Sa ito pa, hindi ko manggutan sumata na nakakamot ang nagkamot sa iyo nga. Oo. Diyan nga, buyan man. Slide naman. Ako mo yung hapong kaya para ma-justify na ginong-ginong sa gawa, di backslide. Justify na lang kasi. Napis ko na paboritong Pastor Paminawan, patay na lang ito sa si Dr. John MacArthur. Ay nga magwawali. Yung usa yung mentor niya sa area ng Morphe, si R.C. Sproul. Dr. John MacArthur was a product of Dallas. But he was a Baptist pastor and leader on leading siya sa reform, but he is a balance. Hindi siya yung ibang klase. So na may mga lain-lain. Lapad yung kayong reformation na itawag na itong practice ba. So na yung mga murang variation lumay. But very, may mga itong
matawag ko di mong manong God. Usa ka butang nakita na yung conviction dito ng pa-explain sa scriptures. Na yung usa pa ka butang, bugig pa ka ng usa si Muraga. Pag naminaw ka niya, murag kanunay kang hukman sa Ginoo ba? Kita to? Si Paul Washer. O niya, balikan ako to question, Brother Dodong. I think si Paul Washer itong nag-ingon. Kasi si Paul Washer is very strong sa iyang stand regarding anak. No? I think ang point din ito lang kami from this perspective. Kitang tanan, si Piat ng tatay, journey man na. Pero di mawa ang imong Ginoo, ang imong espiritu sa Ginoo, kasi permanent siya na imo eh. O ang imong new life. Ibig sabihin, at the moment you receive a new heart, new life, okay, dili na siya matangtang balik na murag. Kadiyot lang naman, natong ako pagka-born again, I have to be reborn again and again. Dili eh. Pwede ka ma-fail. Kaya ano man eh, journey man siya. Wala pa man ta sa state of perfection. Wala pa ta sa kahintan na glorified ka spirit, soul, and body. Hindi pa ka perfect. So sa imong journey, ano ka, mag-fail ka, diba? Matintal ka, madisig ka, makasala gyapon ka. Pero wala ka nagkinabuhi sa lifestyle na makasasala na yung gigugod sala. Kaya yung word na backslide sometimes, masyadong ano siya, kung hindi siya ma-explain ng tarong, very confusing siya. Kasi naintindihan may mo na itong justification ba ma-okay? Hindi mo Christian din ako. Yan na lang kung manics. No! Bisan pa, hindi ka makita, visible na church ka, one thing na ginawa sa imo, yun mo. Tingali, mahukman ka sa mga tao, wala naman siya nagsimba, wala naman na siya nag-appear sa prayer meeting, wala ka balo siya ang gigiagian personally. Pero ang kinilangbutan na dili tinuod ang iyang kasinatian. Pag nagsugod siya sa Ginoo, unya nibiya siya, ug na siya gahong mubalik sa kalibutan, ug nibalik, pag mubalik sa kalibutan, nibalik siya kaniadtong kinabuhi. Delikado. Puti pa sabot, dili tinuod ang iyang kasinatian. Kay nadali man na overcome man. Ako yung point? Tanawa yung language ng 2 Corinthians 5:17. Butangan na ito po teksto. Anyone who is in Christ will be a new creation. The old life, the old self, the dominant and control of the old life has gone. Wala na. And behold, the new has come. Positionally, as you're standing before God, legally and officially, the heavens declared. Ingon na Ginoo, balaan ka. Bago na ka. Hingpit na ka sa akong atubangan. As far as you're standing, you are complete, perfect, holy, and you are called saints. By virtue of what? Of the perfect righteousness of Christ. Added to your account, you are now justified, forgiven, and forever holy. As far as you're standing. But as far as your experience is concerned, kung isbutan ko na ito, dili mo barog, imong kasinatian, there is what we call the experiential, processional holiness and sanctification. Ba't pasabot, gatubok ka sa kinabuhi sa pagkabalaan. Kung di na mo atras, pangutangan mo. Ang pagkamatao ni Kristo, gibutang sa inyong kasing-kasing 100% perfect. Regardless of your response and your walk or maturity, 100% ang pagkamatao ni Kristo kanimo.
And dili na siya ma-change, dili na siya maapektuhan, or it cannot be altered regardless of your response. Pangutan, pag nakasala ka, makuhaan ba ang pagkamatarong ni Kristo sa iyong kinabuhi? Hindi. Pag nagbinuutan ka, madugangan ba ang pagkamatarong ni Kristo? Madugangan. Mas buutan ka, no? Naintindihan nyo? Perfect yun eh. So regardless of your response, nga trabaho sa Ginoo ang pag-uswag nimo sa adlaw-adlaw. You may fail, tungod kay naapa ka sa taluhanon. Wala man totally na eradicate o napapas ang imong old nature. Pero wala siya gahom sa imong kinabuhi. Kay una, bag-o na imong sikasig. Unya na yung Holy Spirit nag-istar, nagpuyo sa imong kasing-kasing. Uwa na siya mapahawa. Magkani na kay conviction pag nakasala ka. Magkani na po yung disiplina ang Ginoo sa inyo. Diba? Kung binugoy yung istorya, sikod ka gamay para makabantay ko ka. Kaya ang dili anak sa Diyos, dili niya pinangga sa relasyon nga papag-anak. Wala siya pakialam, di ka na disiplinahon. Kaya nga kung wala kay conviction, niya ba hindi, walita nakakatuin na, hindi mo ganyan mausap sa ako, hindi ka ako magbiyaan, hindi pag nakakita ko baso, mag-isimot ko. Di ba? Wala na, no? Ni-graduate na ka. Dili mo pasamot, di ka makasala o balik. Pero wala na ang pangandoy. Di ba? At ito sa bahay pa nandita, di ba? Yung kasi mga asawa, pasensya na ko ni mo, kaya naman ko'y ligo. Mingon kita, pag kita ni mo, biglang siko ka sa imong kauban, kaya nakakita ka dito. Kanya, usahay, pagpasumami yung mataan niya, sabi ka, matahol na binuma. Umayaon ng Diyos. Ikaw na, Ginoo niya kasi baon sa ina sa imo? Kasing-kasing. Now, listen to this. Lain-lain atong witness. Pero magtubo ka. Muabot sa panahon, okay? Na dili na to ang inyong lifestyle. Kahit tanong din sa Biblia, and the grace of God will come upon you. And that grace of God will give you the power to make baliban, to say no to sin, and say yes, or in obedience to righteousness. So, sa ka-Kristohanon, mo-fail siya, pero nabarog siya. Mupadayon siya musunod sa Kristo. Because the power of God is working in him. And God is preserving him. God will see to it that one day, he will reach the state of perfection. That's the work of Christ sa Ephesians chapter 3. Ngayang giulagway din ang relasyon ni Kristo sa simbahan. Unya, iyang giingon niya, mga bana, higugma yung asawa, susama sa paghigugma ni Kristo sa iglesia. Nga siya nagsakripisyo, yung gitugyan niya kaugalingon. Sa samong paagi mga bana, ino sa gitugyan yung kaugalingon para sa asawa. O mga bana, hinluin inyong mga asawa sa tubig, pinaagi sa pulong sa Diyos, aron sila mahinuan. Sama ni Kristo, ngayon gihinluan ang iyahan, ang iglesia, o iyang i-present kini na hilpi. Ang pangutang-utang sa application, ano niabot man ka sa kahimpitan? Kakit yung trabaho na. Sa Ginoo. Atuta sa relasyon ng banat asawa. Alam mo, maintindihan lang ninyo yung marriage sa konteksto ng Ephesians. Kung ibutang mo siya sa foundation, sa relasyon ni Kristo sa church. Christ is the groom, the church is the bride. Kung tanaw ang example ni Jesus sa posisyon ng mga bata, o kung sa example ng church sa posisyon ng mga asawa. Kung hindi makita na ito, trabaho sa bana, muna mo sa iminunit ako sa mga ninyo. Sabi naman kung kanang nakay facilitate na wedding and ay counseling. Uwingong bunga, kita lalaki, kita'y muhatod sa atong asawa kung mapadoon sa lasting. Pag-abot sa pulong, sa prayer,
sa pagpangalagad, mag-una ka. Kaya ang imong leadership sa pagdala kanya kanunay sa Ginoo, lagi na sa iyang pulo, mo'y mutabang sa iyang paglambo, sa iyang pagtuo, o maglakaw siya ng banahan. So the holiness of the wife, okay? Yung paglakaw sa asawa niya sa Ginoo, siya madudod siya. Trabaho ka na mabahin sa bata. Nang dyan itabo, usay na asawa, mo'y muguroy sa banda sa simbahan. Usay na asawa pa, mo'y muguroy sa banda, magampo. Balik, makasabot na kung nauna ng Christian ang asawa. Pero sa dihang mga Christian na ang banda, ito na, mahinang istorya. Tingali di, bago pa siya. Pero maabot ang point God na makita niya kadito. Dako kong katungdanan para sa akong asawa o sa akong mga anak. Trabaho ba niya? Now, naabutan ng application na, because we're talking about holiness. Ang point ko lang din mo ni, ang kausaban sa kinabuhi, trabaho sa ito. Kaya ang paglahutay, nilahutay katungod sa grasya sa Ginoo. Amen? Dapat may time? Wala. Sige, ang gutom na ko din. Okay. Sige mga igsoon. Sa ato Anthony. Kuya, Ah, sa ato pa ang in conclusion sa gingan ni Sir Dodo nga backslide, dili to tinuod na Christian. o